Sama-sama tayong magiging tarakli. Pumalag, pero wala pa rin kawala sa mga pulis Pampanga ang isang Amerikanong wanted sa kasong child abuse. Bistado sa cellphone ng suspect ang ginawa umanong kalaswaan sa ilang biktima, kabilang ang mga estudyante at senior citizen. Ating saksihan. Sa likod yung po. What are you arresting me for? What are you arresting me for? Calm down. Pahirapan ang pag-aresto ng mga operatiba ng Angeles City Police Station 5 sa Amerikanong target ng operasyon sa isang hotel sa Angeles, Pampanga. I don't have a warrant. What's for? Wanted ang dayuhan dahil sa kasong paglibag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Bukod dito, may bench warrant din siya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig sa kasong paglibag sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Just kill me. Just shoot me in the head. Just kill me. Shoot me. Nang mapusasa na ang suspect, dito na siya binasahan ng Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you Just shoot me say, in the head, man. Pero ang suspect, tuloy pa rin ang pakikipagtalo sa pulisya. to get on your own lawyer. If you can't afford the Shoot me in the head. Hey, kill me. government. I'm serious. No, I want to die. I want to die. Kill me. 4 hanggang 5 kami kahapon na nakikipag sa kanya, ipuwasas sa kanya. Para mapusasan lang. Ang mapusasan kasi talagang aggressive. Tsaka yung makipag-cooperate. Ayon sa Police Station 5, bistado sa cellphone ng dayuhan ang mga litrato at video ng mga ginagawang kalaswaan sa mga biktima, kabilang ang mga estudyante at senior citizen. Doon sa gallery ng cellphone niya, doon yung mga video and pictures ng mga ginagawa niya ng kahalayan, ng kalaswaan. Hawak na ng pulisya ang suspect. Magkikipag-ugnayan na rin sila sa immigration patungkol sa mga dokumento ng suspect at kung overstaying na siya sa bansa. Sa ngayon, nananawagan ng pulisya sa iba pang posibleng na biktima ng foreigner na magsampa ng reklamo. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nabunyag ang pagpapanggap na isang Italian national na nagpakilalang biktima umano ng pagnanakaw sa Quezon City. Nagduda ang mga pulis dahil sa paiba-ibang kwento ng dayuhan hanggang sa napagtantong imbento lang pala ang kanyang salaysay. Kung bakit ito nagawa ng dayuhan, sa pagsaksi ni Bea Pinla. Magahating gabi nang bumaba ng motorsiklo ang 34 anyos na Italian national na yan sa harap ng Project 4 Police Station sa Quezon City. Pumunta siya roon para isumbong na nanakawan umano siya ng bag na naglalaman ng kanyang passport at iba pang dokumento at 9,000 pisong cash. Biktima ng robbery snatching. Medyo naalarma po kami kasi yung lugar na sinabi niya is within 300 meters away lang dito sa police station. Medyo na-confuse kami. Noong una, sabi niya, doon sa isang fast food chain, paglabas daw niya, dinaanan daw siya ng riding in tandem. Ang description niya ay naka-motor, tapos 2 tao, mga kabataan daw. At yung back ride daw ay half naked. So nung tinanong po namin siya ulit, nagbago naman yung kanyang statement. Sinabi niya dito na malapit. Ilang oras nag-backtracking ng CCTV ang pulisya sa lugar kung saan nanakawan umano ang dayuhan. Wala po kaming nakita na sign man lang na dumaan siya. Kasi ang kwento po niya, naglakad siya from Cubao papunta po dito sa Pitwason. And also yung sinasabi niya na riding in tandem, hindi rin po namin nakita dun sa mga CCTVs na nireview namin. Nagduda rin ang pulisya ng ikwento raw ng dayuhan na naglakad lang siya papunta sa police station matapos manakawan. Dahil nakita pa siyang bumaba ng motor sa labas ng kanilang himpilan. Sa huli, nabunyag na ang sumbong ng dayuhan, bogus pala ayon sa pulisya. Napaamin ko na talagang hindi siya nawalan. At nagkaroon lang siya ng problema kasi nga ang kanyang passport daw ay in 4 months mag-expire na. So kailangan para makasakay siya dun sa isang airline, ang naisip niyang paraan ay mag-fabricate na siya ay biktima ng snatching para maka-avail siya sa embassy ng tawag nila ay emergency passport. Umamin din kinalaunan ang dayuhan sa mga pulis. To give me emergency travel because I received to go. So in short, you were not robbed. Nobody took it from you, right?
There was no snatching, no rider wearing or naked, half naked, right? So now you're telling the truth. Nakapit siya sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal at naharap sa reklamong perjury. Nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Italian Embassy at Bureau of Immigration hinggil sa susunod na aksyon sa dayuhang suspect. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Hanggang sa weekend, inaasang magpapaulan ng habagat at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Ilang bahagi naman ng Cebu ang nakaranas ng abot bewang na baha. Ating saksihan. Kahit hanggang bewang ang baha, hindi nagpatinag ang mga sasakyang sumuong pa rin sa bahagi ng Sacred Heart Jerusalem Street sa Cebu City nitong Miyerkules. Ang mga rider, pilit na tinutulak ang kanilang mga motor sa nagmistulang ilog na lugar. Binahari ng bahagi ng Osmeña Boulevard. Matagal bago humupa ang baha dahil sa mga basurang bumara sa drainage. Pinagtulungan niyang tanggalin ng mga volunteer sa General Santos City. Lakas loob na tinawid ng isang tricycle ang rumaragas ang ilog kahapon. Ligtas namang nakatawid ang rider. Binahari ng ilang bahagi ng Zamboanga City. Dahil naman sa iniwang putik ng magka-landslide, pahirapan sa mga motorista ang pagdaan sa bahagi ng Barangay Dato Wasay, Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang mga pababang sasakyan halos dumausdos na. Ang mga paakyat naman, kinailangang tulungang hilahin para makausad. Bumuhos din ang ulan sa Bungaw, Tawi-Tawi. Sa bahagi ng Luzon, nakaranas din ng pag-ulan at malakas na hangin sa ilang lugar sa Lawag City, Ilocos Norte. Habagat at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang bagyong Esther sa extreme northern Luzon nagpapaulan, gaya ng nararanasan sa Batanes. Ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Mga kapuso, nakataas po ang signal number 1 sa Batanes dahil sa bagyong Esther. Ayon sa Pag-asa, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo sa loob ng 36 na oras. Huli na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 280 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes. At sa forecast track ng Pag-asa, kikilos ng bagyong Esther pahilagang Silangan at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Papaulan naman ang habagat sa hilaga at gitnang Luzon. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay makararanas na ng ulan sa halos buong Luzon, gayon din sa Western Visayas at sa Mindanao. Posible ang malalakas na ulan sa Cordillera Administrative Region at sa Central Luzon. Sa linggo, halos buong Luzon din ang uulanin, pati na ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan ang malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Luzon pagdating ng hapon. At maulang panahon din na asahan sa Metro Manila sa halos buong maghapon bukas. Posible naman ang ulan sa tanghali hanggang gabi pagsapit ng linggo. Bago sa saksi, niyanig po ng magnitude 5.4 na lindol ang lalawigan ng Albay kaninang 9:58 ng gabi. Naitala ang epicenter nito sa Santo Domingo, Albay. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at ayon sa PHIVOLCS, asahan ang mga aftershock. Mga kapuso, mahigit 200 suspect sa sexual assault ang arestado sa mga operasyon ng mga pulis Calabarzon sa nakaraang 10 araw. Saksi, si John Consulta, exclusive. Naka-white, naka-motor. Kaso din nakakarehan dyan, ha? Okay, okay. Tara na. Sige, go. Kumilos agad ang mga tauhan ng PNP Regional Intelligence Division 4A nang maispatan ng kanilang subject. Nang ma-corner sa Santa Rosa, Laguna, Ikaw ay may karapatang manahimik sa walang kibo at ang panayong sabihin. arestado ang 22 anyos na suspect na wanted sa panghahasa sa kanyang kadate na kanyang nakilala online. Natuklasan ng Calabarzon Police na may iba pa siyang naabuso gamit ang ganitong estilo. They made use of the social media, use the messenger para to entice target victim nila. And pag sumagot na, invites them for a personal meeting. And in that scenario, they will execute their carnal desire.
Sa Northern Samar naman, nahuli ang lalaking wanted dahil sa 13 counts ng statutory rape sa Antipolo Rizal noong 2024. Nagtago siya nang malamang kinasuhan siya ng biktimang minor de edad. Walang kawala sa Hala-Hala Rizal nang arestuhin di lang dahil sa kanyang pang-aabuso sa kanyang minor de edad na biktima. The perpetration of their sexual assault, they filmed it, and after filming it, they showed it to the friends of the victim, so added injury. Wala pang pahayag ang mga inaresto sa mga operasyong ginawa mula May 21 hanggang 31. Ang mga pag-aresto isinagawa sa ilalim ng Opland Bantay Dangal ng Calabarzon Police para masawata ang tumataas na bilang ng pang-aabuso sa rehiyon. There's that increasing number of sex offenders here sa Calabarzon, ranging from 5 to 6 rape cases a day. It's alarming. 10 days, PRO Calabarzon were able to arrest 229 suspects of sexual assaults. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ipinaaresto ng korte sa Malolos, Bulacan ang kontratistang si Pacifico Curly Vizcaya. Kaugnay po yan ang kasong malversation of public funds or property through falsification of public documents, bunsod ng 54 na milyong pisong halaga ng proyekto kontrabaha sa Kalumpit, Bulacan. Non-bailable ang naturang kaso. Inisyuhan din ng arrest warrant ang 9 na iba pa, kabilang ang asawa niyang si Sara Vizcaya na nakukulong na sa Cebu, bunsod ng isa pang kaso kaugnay ng flood control scandal. 8 buwan nang nasa kustodiya ng Senado si Curly Vizcaya matapos ma-cite in contempt sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ang sa DILG, umaga ng Lunes, ihahay ng arrest warrant kay Vizcaya dahil sarado ang korte ngayong weekend. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Vizcaya. Idinulog na isang guro sa Korte Suprema ang issue sa liderato ng Senado. Si Senador Erwin Tulfo nagbabalang ipaaresto kung sino man ang magsasagawa ng anyay peking pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. Ito ang banta ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Git niya, siya ang lehitimong chairman ng committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Block. I promise, kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Sa Lunes, nakatakda ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Tulfo. Kabilang sa imbitado ang ilan sa mga nagpakilalang naghatid ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Gayun din ang iba pang inimbitahan din ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason, kailangan po na pumunta. Pati si Attorney Baligo dapat may valid reason. Deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo. Isa si Tulfo sa pinangalanan kahapon na nakatanggap umano ng maletang may pera. Bagay na mariing pinabulaanan ni Tulfo, kaya magsasampa raw siya ng kasong libel laban sa nag-akusa sa kanya. Kakasuhan din daw ang ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levi Baligod, ang abogado ng mga tumestigo kahapon pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa raw huli ang pagdinig kahapon ng Cayetano Block kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit. Suspend the hearing until further notice. Sa pagdinig kahapon, kapuna-puna na walang Senate Secretariat. Walang staff. Wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. The burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Wala ring nag-record sa kabuuan ng committee hearing.
Kaya ayon kay Senador Erwin Tulfo, wala raw itong saysay. Kasi po, hindi naman po recorded po yun. Di ba, walang entry po sa Senate po namin na mga book. So, wala pong saysay, maski manumpa sila hanggang gusto nila, ibigay man nila sa ombudsman yon, hindi po tatanggapin yon. Dahil in aid of legislation ang mga committee hearing, mahalaga ang committee hearing records. Hindi matutulungan yung pagsusulat ng batas kung walang record yung mga senador nung mga nagganap at nasabi. Kaya nga mukhang irregular yung nangyari kahapon. Para sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang kawalan umano ng Senate Secretary at stenographer indikasyon ng irregularidad sa pagdinig. Merong irregularity doon sa proceeding yesterday. Kasi nga po, if you notice, di ba, wala nga based on the write-ups that I read, no? Wala nga pong stenographer. And there was also no Senate Secretary. Kasi nga, wala ngang authority. Kumbaga, yung proceeding is as if it did not happen or it did not take place. Ayon naman kay Senador Ping Lacson, posibleng maharap sa kaso ang mga nagbigay ng testimonya sa tinawag niyang Pekeng Blue Ribbon Committee hearing. Hindi raw kasi opisyal ang pagdinig at walang parliamentary immunity na pwedeng gamitin. Sa mas malawak na interpretasyon, ayon sa Associate Dean ng UP College of Law na si Attorney Paulo Tomase, may proteksyon pa rin daw ang senador basta't sa loob ng Senado ito ipinahayag. Pag tinignan kasi natin yung mga jurisprudence sa Estados Unidos kung saan kinuha natin yung speech or debate clause, malawak usually yung interpretation ng court doon. So kahit speech siya sa labas ng session, as long as nasa premises siya ng Senado, and therefore mukhang may legislative link or legislative nexus, then usually hindi yun pwede parusahan sa labas. Ang sinasabi rin daw ng saligang batas, Senado ang magbibigay ng parusa sa mga maling pahayag ng isang senador. Ang mga resource person, legal man o hindi ang committee hearing, may immunity lang daw kung nasa ilalim ng witness protection. Batas natin, nire-regulate niya kung paano yung pagbibigay ng immunity sa isang witness ng isang inquiry sa Senado. At mukhang batay sa nangyari kahapon, hindi nasundan yung requirements na iyon. So, may exposure certainly gaya ng libel o iba pang defamatory action. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Cayetano Block kaugnay nito. Pero ilang beses nang iginiit ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Handa raw siya makipag-usap sa kabilang paksyon. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. We're not going to give up. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan na bahagi ng paksyon ni Senador Win Gatchalian, dalhin na lamang nila ito sa korte. Kung nais silang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. The legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Sa gitna ng gulo sa liderato sa Senado, isang guro ang dumulog sa Korte Suprema. Hiniling niyang kilalanin ng korte ang pagdedeklara ng quorum ng 12 senador noong June 3. Kasi nagkakagulo pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert nagkakagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Motivation ko sana maayos na yung Senate kasi sila yung nakakapigil ng mga dapat umuso na batas. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kinansila ng Amerika ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kinumpirma po ito ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang pagbawi ng Amerika sa visa ni Congressman Romualdez ay dahil umano sa pagkakasangkot ng kongresista sa maanumalyang flood control projects. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Romualdez kaugnay ng issue. Nanindigan po ang DNR Region 11 na kailangan munang masiguro ang kaligtasan ng publiko bago payagang magbukas ulit ang sanitary landfill sa New Carmen, Davao City. Sa kabila po yan ng pag-utos ni Mayor Baste Duterte na gawing collection point ng basura ang opisina ng DNR doon. Saksi, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nilalangaw na ang basurang nakatambak sa labas ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City.
Dahil sa masangsang na amoy, nag-face mask na ang security guard ng gusali. Inihayag kasi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na gawing karagdagang collection point ng basura ang tapat ng tanggapan ng ahensya. Para daw makita mismo ng DENR ang sitwasyon matapos itong pansamantalang suspindihin ang operasyon ng sanitary landfill. Kaya ang basura naiipon sa mga kalye sa lungsod. Ay, nako, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So, dapat hakuton dito sa atong gobyerno. Mga kalma, hipos, lahi na, no? Matatandaang ipinatigil muna ng DENR 11 ang operasyon ng landfill sa New Carmen matapos itong gumuho noong May 20 kung saan 2 tao ang nasawi. Ginawa ang suspensyon ng operasyon para mabigyang daan ang slope stabilization at iba pang mga rekisitos na kailangang sundin. Ngunit katwiran ni Mayor Duterte, maaari naman daw ipagpatuloy ang pag-address sa mga issue kahit bukas ang landfill. Habang tumatagal daw ang sitwasyon ay lalong lumalaki ang panganib sa kalusugan at sanitasyon ng publiko. Niwala raw abiso kung hanggang kailan ito mananatiling sarado. Sa isang pahayag, sinabi ng DENR Region 11 na kinikilala nila ang pangangailangang maibalik agad ang operasyon ng landfill. Pero kailangan munang masigurong natupad ang lahat ng mga kailangang hakbang para na rin sa kaligtasan ng publiko at proteksyon ng kalikasan. Pansamantala, maaari daw magtapon ng basura ang LGU sa mga karating bayan, magtayo ng temporary disposal area sa loob mismo ng kasalukuyang landfill at pabilisin ang paggawa ng bagong landfill. Ayon naman kay Mayor Duterte, sinimulan na ng LGU ang pagtatrabaho para sa bagong sanitary landfill noong 2024 pa. Nakakuha na rin ito ng Environmental Compliance Certificate o ECC at inaayos na lang ang loading bay na inaasahang matatapos ngayong June 16. Kaninang umaga, kinolekta na ng Senro ang mga nakatambak na basura sa ilang collection points. Gayunpaman, mananatili muna ang mga ito sa loob ng mga garbage truck dahil sarado pa at hindi pa maaaring itapon sa landfill. Ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakaamba ang posibleng taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon po sa DOE Oil Industry Management Bureau, 5 piso hanggang 6 na piso ang posibleng pagtaas ng presyo ng diesel kada litro. 7 hanggang 8 piso naman sa kerosene. Ayon sa DOE, hindi pa tiyak kung anong magiging paggalaw ng presyo ng gasolina. Pero sa taya ng oil industry source, piso hanggang piso at 50 sentimo ang posibleng bawas presyo kada litro. Tinutulak ng ilang grupo ang pagtakbo para sa pagkapangulo ni Senadora Risa Hontiveros sa 2028 elections. Kanina, inilunsad ang Risa Na movement po ng kanyang partidong Akbayan Party List, ang Magdalo Party List at iba pang mga kaalyado. Naroon din ang mga personalidad gaya nila dating Budget Secretary Butch Abad, dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, at Akbayan Party List Representative Dada Ismula. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, bukas naman daw si Hontiveros sa pagtakbo batay sa kanilang pag-uusap pero kailangan paghandaan ito. Hinihingan namin ng reaksyon dito si Senadora Hontiveros pero nauna na niyang sinabing seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2020. Hiling na hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinayagan ng Sandigan Bayan. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, partially granted ang hiling ni Bonoan. Dahil imbes na sa isang pribadong ospital kung saan siya nakakonfine ngayon, ipinag-utos na sa PNP General Hospital siya dapat manatili. Non-available ang kasong plunder na kinakaharap ni Bonoan pero sabi ng korte, delikado para kay Bonoan ang manatili sa regular na piitan, base na rin sa kanyang mga medical record. Kapag ligtas nang ilabas ng ospital si Bonoan, ay agad din daw siyang ililipat sa New Quezon City Jail. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sumailalim sa 2 medical procedures si Bonoan ngayong linggo kasunod ng naranasan niyang heart attack. Dating Congressman Mike Defensor pinapasabina ng National Bureau of Investigation. Kaugnayan sa aligasyong sinuhulan ng umuno ni Defensor ang 18 nagpakilalang naghatid umuno ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Ayon kasi sa isang nagpakilalang manugang ng mga ito, nag-alok umuno si Defensor ng tig 5 milyong piso sa 18 para sabihing naghatid sila ng pera. Pero bahagi pa lamang umuno ng ipinangakong halaga ang naibigay. Itinanggi naman ni Defensor ang paratang. Nagtataka ako bakit parang bang ang NBI papatol sa ganitong kwento. Parang hearsay
talagang yung naging kwentuhan. Alam mo, walang katotohanan yan. Kung wala siya namang katotohanan, yung akusasyon sa kanya ngayon, ay tutulungan ko pa siya at dapat itong taong lumutang ito para siya akusan, siya pa dapat yung ating kasuhan. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo bumaba noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. 6.8% ang naitalang inflation rate sa bansa noong Mayo, mas mababa kesa sa 7.2% noong Abril. Ayon sa PSA, epekto ito na mas mabagal na pagsipa ng presyo ng diesel at gasolina noong Mayo. Gayon din sa presyo ng pagkain tulad ng karne ng baboy, isda at gulay. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Blooming si Carla Abellano sa honeymoon trip nila sa Europe. Ibinahagi niya ang ilang video at larawan ng kanilang pamamasyal. Kabilang sa binisita nila ng asawang si Doc Reginald Santos ang Lake Como sa Italy. At namasyal din sila sa Paris. Siyempre, hindi nawala sa kanilang itinerary ang Eiffel Tower at Louvre Museum. Nagbahagi rin si Carla ng kanilang food trip experience. Huli sa dashcam ang pagtilapo ng bata sa salpukan ng mga sasakyan sa Amerika. Kuha po ito ng dashcam ng isang police mobile sa Georgia. Makikita ang biglang pagliko ng pickup, saka ito sumalpok sa isang sasakyan at sa police mobile. Sa lakas ng impact, tumilapo ng sakay na bata at tumama sa mobile. Ayon sa pulisya, ang pickup ang may kasalanan sa disgrasya pero napag-alaman ding hindi suot ng seatbelt o hindi suot ng bata ang seatbelt. Nakaligtas ang bata na nagtamo ng mga sugat. Kulong ang isang lalaking OFW sa Kuwait matapos umano siyang mang-hold up sa isang money exchange company. Ayon sa ulat ng General Department of Criminal Investigation ng Kuwait, nagulat ang mga empleyado nang pumasok ang lalaking nakatakip ang muka at tinangay ang pera na aabot sa 21,000 Kuwaiti dinar. Katumbas po yan na mahigit 4 na milyong piso. Agad ding natunton at naaresto ang suspect. Peke rin umano ang baril na ginamit ng OFW. Wala pang payag ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait sa insidente at patuloy ang investigasyon. Nagpaantig sa mga netizen ang pagta-travel ng isang pamilya. Lokal man o international ang pupuntahan nila na isasama ang larawan ng namayapa nilang ilaw ng tahanan. Ating saksihan. Pagka-travel ang bonding ng pamilya Dineros. Sa bawat lugar na kanilang puntahan, ang padre de pamilya na si Reginald may hindi iniiwan. Ang larawan ng kanyang misis na si Marilu. Kwento ng bunso nilang anak na si Katrina, kahit mahaba nga ang lakaran ay bitbit pa rin ito ng kanilang ama. Naka-backpack pa din siya. Bit-bit yung picture frame. Maraming mga tumitingin. Yung tatay ko inuunahan na sila na, hey, this is my wife. Ganon. Nakarating na nga raw siya sa Japan, Australia, Hong Kong, Macau at South Korea. Nung the first time na nag-post ako ng picture, yung Osaka namin na kasama na yung picture frame ni Mama. Sobrang na-touch, especially yung family at relatives ni Mama. Tsaka yung mga friends ni Mama na buti pa siya kahit picture lang nakapunta na sa ibang bansa. Ganon. Hindi na nila nakakasama sa pamamasyal ang ina dahil pumanong na ito noong 2024. Isang araw bago ang wedding anniversary ng kanilang magulang. 2 taon yan matapos siyang ma-diagnose na may stage 5 chronic kidney disease na komplikasyon ng diabetes. Noong mga panahong yun daw nila mas naramdaman ang lalim ng pagmamahal ng kanilang ama sa kanilang ina. Si Papa, ang love language niya talaga is yung alagaan si Mama every time. Nag-stop na rin mag-work si Papa kasi kailangan ng full-time na mag-aalaga sa kanya eh. Dahil sa karamdaman ng kanilang ina, na-restrict din ang kanilang pagta-travel. Bagay na hilig daw talagang gawin ng kanilang mga magulang kasama ang pamilya lalo na noong nakaluwag-luwag na sila sa buhay. Nag-start muna kami mag-travel locally kasi yun pa lang din naman yung afford namin. So nag-start kami ng Sagada, tapos Ilocos, tapos nakapag-Boracay pa. At kahit noong may iniinda ng karamdaman, nais pa rin pumasyal ng kanilang ina. Kaya natuloy sila sa Bohol. Ano siya, mahilig magpa-picture kasi hindi kami talaga well-off eh. Tapos yung mga kapatid niya, may mga kapatid din siya hindi naka-experience
travel outside Batangas. So parang lagi niyang sinasabi na isama naman natin si ganyan. Pinaghandaan din nila ang pangarap ng kanilang mama at papa na makarating sa Singapore. Pero hindi na umabot dito ang kanilang ina. Para saglit na maibsan ang pangungulila sa yumaong ina, tumuloy sila sa Singapore kasama ang kanilang tatay. Parang simula doon, na-realize niya na, baka dapat sa sunod na alis ko, kasama ko na si mama niyo. Para naman kahit papano, kahit yung picture lang niya, makapunta man lang sa ibang bansa. Mula noon ay kasama na lagi nila sa pagbiyahe ang larawan ng ina. Sa pamamagitan nito ay ramdam daw nilang kasama nila siya saan man sila magpunta. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi!